Okay, so ngayon, nasa second part na tayo ng ating video. Um, Share screen ako ulit. Okay. So, naputol tayo dun sa, dun sa i-run na natin yung EA. Okay? So, kunwari, ito yung VPS ko. Hindi ko na bubuksan yung VPS ko, pero ito na yung computer natin. So, na-install mo na yung MP5 mo, buksan mo lang yung MP5 mo, ganyan. So, nabuksan mo na, di ba? Tapos, binigay ko na sa EA. Okay, so hanapin mo lang siya, di ba? Tawag dito, refresh mo lang para lumabas siya. So hanapin mo lang siya dito, nandito yan sa expert advisors, tapos advisors. So, saan ba yun? Ito. Okay, so ang gagawin natin, i-drag lang natin yan. I-drag mo yan. Okay? Okay, tapos, ito pala, pag okay na, pagkatapos ng backtesting natin, ganito pala. So, hindi pala muna ganito. Okay. Ang gagawin pala muna natin is, syempre, pipili tayo ng settings niya, yung parang settings na ayon sa gusto mo. Okay? So, ang gagawin natin, right-click mo lang yan, test. Okay, yan. Okay, so yan na. Ito yung EA natin, di ba? Ito. Tapos, ikaw bahala kung saan currency pair mo siya ilagay. Kung gold o Euro USD, ikaw bahala. Lagay mo lang dyan. Okay? Tapos, anong time frame gusto mo? Ikaw din bahala. Okay? Tapos, syempre, backtesting tayo. Hanapin natin yung testing muna tayo. Okay? Tapos, ito yung date of testing from June 9 to July 14. Adjust mo kung saan ba. Pero ako, masuggest ko, kahit ano lang muna. Iksian mo lang muna. Okay? Tapos, kunwari, this month muna. Pag nakuha mo na yung settings na gusto mo, at okay na yun, try mo naman sa other months. Okay? Kasi pag masyadong mahaba yung months, nahihirapan yung computer. Okay? Hindi niya masyadong ma-process. So, kahit paunti-unti lang, hanggat makuha mo yung setting na gusto mo, tapos itry mo siya sa ibang months naman. At kung okay pa rin ba yung result niya. Okay? Tapos, okay na yan, kahit ganito lang, zero latency, tapos every tick, ganyan lang din muna, kasi for testing lang naman, di ba? For testing lang natin. Tapos, ang optimization, ito na, dito tayo mag-optimize. Optimization, ibig sabihin, hanapin natin yung best settings niya para naayon sa atin. Okay? Pero, bago yon, pakita ko muna sa inyo, paano bang strategy ni Atlas. Okay? So, di-disable ko to, tapos on ko yung visual para lang makita natin ano ba yung strategy niya. Okay? So, anyway, ito yung mga inputs niya. Meron tayong time frame, tapos may flip step tayo, multiplier, tapos ito yung strategy niya. Okay? EMA crossover. So, kailangan mo lang dyan ng dalawang EMA. Okay? Tapos, yun yung basic strategy niya. So, pakita ko sa inyo. Start natin. Okay, bagalan lang natin ha. Okay, so initial balance natin is 1,000. Okay? Tapos, fast forward natin. So, makikita nyo dyan, ito yung dalawang EMA. Pag nag-cross above yung fast sa slow, magbabayan. Okay? Pero pag baliktad, kunwari, nag-cross below yung fast sa slow, magsasell yun. Hintayin natin. Ayan. Babayan dapat. Ayan, nag-buy na nga. Okay, so nag-buy siya. Makikita nyo na meron siyang TP, di ba? Pero walang SL. Ganun talaga siya. Wala siyang SL, ha? So, para pala sa mga hindi pa nakakalam, si Atlas po, wala siyang SL. Okay? Ang SL niya yung buong capital niya talaga. Okay? Kasi kailangan natin ma-maximize talaga. Okay? So, yung TP niya, kayo magse-set niyan. Kung ilang pips. Okay? Pero ito, points to hindi yung 100 pips. Bale 10.0 pips yan or 100 points yan. So, kaya ganyan siya. Okay, so ganyan siya. Kapag nag-crossover, may target agad siya na TP pips kung ilan man yung iset mo. Okay? Tapos yun na yun, mag-close na yan. Eh paano kunwari bumaba? Hindi nag-TP hit, di ba? Okay, check natin ano mangyayari diyan. Ano yan, TP hit. Ito, sell naman. So, ganun din yung TP niya, di ba? So, sana bumaba. Kaya TP hit ulit.
Ayun, TP hit ka na naman. Okay, check natin ulit. Oh, yan. Buy naman yan. Sana tumama. Tingnan natin. Okay, TP hit na naman. Ayaw mag-martingale yan. Magma-martingale yan kapag ano na, pag nag-lulus na. Ayan. Ibahin natin settings para makita tayo. Stop natin, stop. Fifth step naka 900 pala eh. Gawin natin fifth step 100 or 10 pips. Para mabilis lang. Okay, so run na natin ulit. Kaya pala ayaw Okay, so tingnan natin. Ayan, buy siya, di ba? Buy. Tapos titihit pala eh. Tingnan natin. Ayan. Lang sa Ayan. Okay. So, nag-sell dito, ang TP niya ito. Diba? Pero, ang price umangat palalo. Ayun, umangat. So, mangyayari, magkakaroon siya ng bagong position na sell dun sa fifth step na inassign mo. Dun siya magpapasok ng entry kung ano man yung fifth step na ilagay mo. Ngayon, pag hindi pa rin siya bumaba at tuloy-tuloy pa rin tumaas, maglalagay ulit siya ng sell entry. Okay? Tapos yan. Ngayon, yung lot size na, kung ano man yung lot size na malalagay dyan, is depende dun sa multiplier na ilalagay mo. Imumultiply niya yung previous lot size na nilagay mo. Ano ba ang multiplier nun? Hindi ata yun, 2 eh. So, ganun siya. Okay? So, mamumultiply yung lot size mo. Ngayon, makikita mo, nag-close silang lahat, di ba? Nag-close sila kasi yung profit mo, na-reach na yung target profit mo na kung ano man yung sinet mo. Sinet kasi natin dyan $1. So, kunwari, nag-profit na overall, yung trade na to ng $1, mako-close lahat. Ganon siya. So, ipakita natin. Sana mag-martingale ulit. Ay, close agad eh. Yan. Ayan. May kita nyo dito yung balance. Ayan o. Negative 20 ka ngayon, di ba? Tapos, magko-close lang to kapag na-reach na niya yung target mo na $1 or whatever you have decided na ano mang lagay dito. Okay, nandito yan sa, ito yan TP money. Kung ano ilagay mo na TP money dyan, mako-close yan pag na-meet na niya yun. Kunwari, 1. So, $1. Pag ito nag $1 na, close to lahat. Okay? Ganun siya. Okay? Ngayon, tuloy-tuloy yan na pababa hanggat kaya ng capital mo. Tuloy-tuloy yan. Hindi yan titigil. Okay? So, ganun siya. Unless, meron tayong mga additional settings. Kung gusto mong hindi siya magtuloy-tuloy at limitahan lang yung number of entries, o kaya yung maximum lot size, pwede yan. Papakita ko sa inyo dito. Okay. So, ito yun TP money kung ano yung profit na makuklose na lahat. Ngayon, meron din ditong take profit. Yung, kunwari, nag-buy, tapos umangat na nga talaga yung price, tapos ilang pips bago mag-TP hit siya. Yun talaga. Diba? So, yun. Tapos ito, lot size, initial lot size mo. Tapos ito yung multiplier. Okay? Kung magkano yung next lot size na imumultiply mo para doon sa next position mo. Okay? Pip step, points to points. So, 100 points or 10 pips. So, ito yung increment. Yung increment, yan yung tinatalon-talon niya. Okay? Ano pa? So, EMA, alam niyo naman yung EMA. Tapos shift. Yung shift, yan yung yung pag negative shift, atras yung EMA. Or pag nagka-plus yan, mag-a-advance yung EMA.
YouTube nyo na lang para mas madali mas maganda yung explanation. Okay? So, meron din tayong option dito na i-off or i-on yung EA during Monday, Tuesday, Wednesday, or Friday, or kung anong session man gusto nyo. Okay? So, kung ayaw nyo mag-trade ng Friday, edi off nyo lang. So, hindi siya magte-trade ng bago. Pero kung may existing trade siya, tuloy yun. Okay? Pero, kunwari, naka-off yan, tapos nasaktuhan may mga open trades yan. So, hindi siya magpapasok ng bagong trades. Pero kung ma-meet na niya yung TP hit, yung TP na sinet mo, magpo-close na yan. Hindi lang siya magpapasok talaga. Okay? Tapos, ito na yung mga additional settings natin. Max lots. Ibig sabihin, nakikita nyo dito sa strategy. Di ba? Paakit ng paakit yung lot size niyan. Pwede mong ilagay kung anong maximum lot size lang pwede niyang itaya. Okay? Kapag na-reach na yon, hindi na siya mag-trade, mag-a-add ng bagong position. Hindi na. Okay? Hanggang doon lang siya. Meron din tayong setting na ganito. Maximum number of trades. Ayan. Kung ilang trades ba, di ba ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5. Kaya ikaw, pag nilagay mo ng 10, hanggang 10 lang yan. Hindi na siya mag-11. Okay? So, ayun, hanggang doon lang siya. No? Mape-prevent yung parang kung ayaw mo ng sobrang daming trades, yan, pwede mong lagay yan dyan. Okay? Tapos, meron ka rin ditong number of trades to BE. Okay? Okay. Kasi di ba minsan may mga senaryo na sobrang negative na gusto mo nang kumawala dyan sa position na yan, di ba? Parang gusto mo nang umalis sa bad position na yan, di ba? Kasi tingin mo talagang, talagang babagsak yan. Babagsak yan. So, sabi mo, gusto mong makawala kahit break-even lang. Okay? Ayaw mong kumawala ng negative 26 ako, basta break-even lang. So, isiset mo, yung kunwari, number of trades to BE, nilagay mo 10. Okay? Pag naka-10 na yan, hindi na siya mag-i-stop na yan na magpasok pa ng positions. Okay? Ang mangyayari niyan, hihintayin na lang niya na maging 0 to. Magbe-break even yan, magzi-0 yan. Pag nag-0 yan, close mo na lahat. Okay? So, yun. Nakawala ka lang sa bad position, parang gano'n. So, yun. So, yun yung additional settings kung gusto nyong gamitin ito mga to. Max lots, max number of trades, or number of trades to BE. Okay? So, yun. So, yan. Time frame, syempre, alam nyo na yan. Okay, so ganun siya. Ganun yung strategy ni Atlas. Okay? So, ngayon, gusto nating malaman, ano ba yung magandang settings niya? Ano ba yung magandang pip step? Diba? Ano ba yung magandang multiplier para dyan? Okay? So, tapos, ayun. O yan, nag-close na. Ano ba nangyari nung baka nag $1 na. Nag $1 na, kaya na-close na. Okay, ganun. Okay, so okay na sa backtesting. Sa strategy ni Atlas, no? Sana nalinawan kayo. Okay. So, ngayon gagawin natin, i-check natin. Ano ba yung, kunwari, itong pip step na 100, okay kaya to? Tapos multiplier ng 1.1. Gawin nga natin 2. Malay mo, okay naman to, di ba? Okay, itong EMA, 9 saka 21. Sige, hayaan na natin yun. Tapos gusto kong mag-TP hit every $1. Sige, $1. $1. Okay? Hindi, wag naman $1. Gawin natin $3. So, TP ko is 30 pips. Okay? 30 pips yan ha. Tapos ito, pip step, gawin natin 30 pips din. Okay? So, tapos ang period of testing natin is June 1 hanggang July 14. Okay? So, time frame M1 in gold. Okay? So, testing natin. Huwag natin i-visual. Tingnan natin. Tapos punta tayo dito sa graph. Ayan. Ayun, nadali ka rito. Ibig sabihin, nasunog ka. Nasunog ka dyan sa part na yan. Okay? Ang ganda sana, no? Ganda na, pero nasunog ka. Kaya maganda na
titingnan natin kung ano ba yung magandang setting. Okay, so kung titingnan natin, ito ay testing mula June 3 hanggang June 26. June 26 pa lang nasunog ko na, pero yung settings natin sana hanggang July 14. Okay, so ano pa lang nangyari no? Kasi 300 yung pip step, di ba? Paano kaya kung gawin natin 500 lang? 500 yung pip step. Tapos, adjust na rin natin to. TP money, gawin natin 5. Okay, testing natin ulit. Baka magbago, diba? Masunog ko ulit. Okay, so masyado siguro dito sa multiplier na yan. So multiplier na yan. Okay, so palitan natin multiplier. Gawin natin 1.25. Okay, so itong green, ito yung equity. Okay? Ito yung parang floating balance mo pa lang. Yung balance mo, yan yung talaga yung balance mo. Okay? Ito, kasama yung mga floating trades dyan. Pag kaya ganyan. Okay? Anyway, sa sa 1,000, ang balance pala natin dito is 1,000. Okay? So, testing natin kung sa standard account 1,000 kakayanin kaya. Pero kung naka-cents to, magiging 10,000 to, $10,000. So, malamang sa malamang kakayanin niya to pag ganun. Okay? So, graph. Ayun, nabuhay siya, di ba? Nabuhay. Okay? So, ibig sabihin pala, from June 3 hanggang July 11, nag-profit ka na ng $361. So, naka 36% gain ka na, no? In 1 month, mga ganun. In 1 month, 36% gain. So, sabihin natin, estimate natin na in 3 months, ROI ka na, mga ganun. Okay? So, dito sa backtest, makikita mo rin dyan yung drawdown mo, maximal. Sabihin, nag-drawdown ka ng 76% or nag-drawdown ka ng $830. So, medyo malaki yun, di ba? Kasi ang balance mo nga lang, 1,000 eh. So, mas nag-drawdown ka pa ng 830. Hindi, laki niyan, di ba? Kakabaka-baka talaga yan. Okay? So, ganito sa ganitong EA, sa marketing gain strategy ng EA, kailangan nating tingnan dito talaga is yung equity drawdown maximal. Okay? The lower the drawdown, the better. Okay? Pero kung sobrang baba naman ng drawdown, tapos wala ka na profit, hindi rin yan naman ganun kaganda. Okay? So, ngayon, nakita nga natin na ganun mag-testing, yung testing mo, ano ba yung iba-ibang pip step, multiplier, okay? So, ngayon, para mas mabilis yung testing natin, i-optimize natin. Okay? Parang yung computer na bahala mamili ay mag-testing ng iba't ibang combination ng Okay? So, ang gagawin natin, fast generic algorithm. Tapos, yan, okay na yan. Tapos, inputs, kung ano yung i-check mo, yun yung parang babago-baguhin mo. Yun yung check mo. Okay? So, pip step, sabihin natin, itong start, step, saka stop. Ibig sabihin nito, yung start, kung saang pip step ka muna magsisimula testing. So, 10 pips, tapos 100 pips. So, hanggang 100 pips. So, testingin niya from 100 pips hanggang 1,000, from 10 pips hanggang 100 pips testingin niya for every 10 pips step. So, mangyari niyan, 10 pips, tapos ang next testing niya is 20 pips, next testing niya is 30, 40, 50, hanggang umabot siya ng 100. So, meron siyang 10 steps. Okay? So, meron siyang 10. Okay? Sa multiplier din, adjust din natin yan. Pwede natin gawin 1.25,
Tapos every 0.25 hanggang umabot siya ng 2. Okay? So, ang multiplier mo sa una is 1.25. Ang susunod niya na testing is 1.5. Ang susunod niya testing is 1.75. At ang last niyang susundin at testingin is 2. Multiply 2. So, meron kang 4 na possibility, for ano dyan, for settings yan. Ngayon, pag pinag-combine mo yan, yung pinagsama-sama mo yung different settings na yan, so 10 permutation 4. So, ganun siya, di ba? Or 10 times 4 or 10 permutation 4 is equal to 40. So, meron kang 40 possible combination dyan. Okay? So, isa-settings natin siya. Sabihin, gusto ko, M1. Kasi gusto ko mabilisan din eh. Ay, M1. Pero ikaw, kung anong gusto mong time frame, pwede kang mamili rin dyan. Pwede mong i-optimize dyan. Kung anong time frame, tetestingin niya lahat. Okay? Guro, M1 hanggang M5. O M1 to H1. Okay? So, madadagdagan yung steps. Okay? So, ang mangyari yan, 12 times 10 times 4. So, meron kang 480 possible combinations. Okay? So, wag na natin kasi gusto ko lang naman talaga M1. Pero kung gusto mong iba, pwede mo testingin dyan. So, ayoko. Gusto ko M1 lang. Ang pinakita ko sa inyo. Then, since EMA din. Kunwari gusto mong baguhin yung EMA, pwede rin. So, from anong EMA, gusto mo, subukan mo magsimula ng 9. Tapos, yung step taas, every 5. So, magiging 10, 15, 20, 25. Hanggang dun sa limit na ilagay mo sa stop. Okay? So, ganun din sa EMA slow. Okay. EMA shift, pwede mo ring baguhin mo. Parang negative 2. Tapos, step mo ng 1, tapos stop ka sa positive 2. Ganon din sa ganito. Okay? Ito naman, yung trade, pwede mo ring testingin kung maganda ba talaga mag-trade ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, kung anong araw. Pero maganda, naka-on na lang yan, di ba? On mo na lang. Tapos, kung anong session din, pwede mong i-on or i-off. Okay? Tapos, initial lot size mo, yan, 0.01. Take profit mo, gusto ko every $5 or 50 pips, magpo-close na yung positions lahat. Okay? Tapos, pwede mo iba yung EMA dito, yung pangalan ng EMA. Pero kahit di na. Tapos, TP money. Kunwari, umabot na ng $5, close positions na lahat. No? Mga nag-martin din. Okay? Tapos, ito nga yung max lots. Ito, napaliwanag ko na kanina. Okay? So, ngayon, testing na natin, ano ba yung pinamagandang combination dyan? Ano ba yung magandang pip step? Ano ba yung magandang multiplier? May kita mo yan dito sa optimization. Okay? Hintayin mo lang kasi medyo kailangan mo ng magandang computer talaga para mag-optimize. So, ayan na. Kino-compute niya yung 40 ball possible combination. Ano yung mga resulta niya? So, ito ay tinetesting niya mula June 1 hanggang July 14. So, ano to? One month 1 month and 2 weeks or 6 weeks. Okay, 6 weeks na back testing to. So, balikan natin. Okay, so hindi pala, kung nakikita mo dito, hindi pala maganda yung ganitong combination, no? Nasunog ka, ibig sabihin ito, result, yung 1,000 mo, naging 195 na lang. Okay? Ito pa, nag-negative ka pa, di ba? Grabe naman ito. Okay. So, ito yung mga, itong ginawa mong pip step, tapos ito yung multiplier mo, ang pwedeng kalabasan mo, ito. Okay? So, hintayin lang natin. Baka may magandang, may magandang combination yan. Lang natin. So, may oras naman din, ha? Wait lang natin. May lalabas din maganda. Kung walang makita, possible na, kunwari, wala kang mahuling setting na maganda. In-adjust mo na yung, eto, inayos mo na yan, di ba? Check mo na yung time frame mo, in-adjust mo na, M5 o H1, di ba? Tapos in-adjust mo na lahat. Pwede mong try din, palitan mo ng currency pair na tinitrade mo. Sige, wakawag sa gold kasi sabi yung sobrang hindi maintindihan. So, pwede mo try sa Euro USD, ganun, tapos testing mo ulit, mag-optimize ka ulit. Okay? Kung wala talaga, edi wala na, wag mo nang pilitin.
O to, ay mukhang may maganda oh. Mukhang may maganda. Kaso drawdown niya 30%. So kayo, kung gusto mo na yung ganyan, drawdown na 30% pero may profit ka naman 371. So pwede yan. Diba? Pero hintayin natin, hindi pa naman tapos eh. Ano pa lang yan oh, 5 pa lang yan. Dahil lang natin ha. Or kung ano talaga, kung wala kang makuha maganda pa, ibig sabihin baka hindi kaya ng $1,000 na balance. So, maari nagtaasan mo. Okay? Taasan mo, gawin mong $10,000 or parang $100 na cents. Okay? So, pero sa ano sa cents kasi, 'di ba? Alam natin na may spread 'yon. Medyo yung spread niya medyo malaki. Pero dito kasi sa testing natin, no, hindi siya hindi siya naka cent, okay? May option naman. Ito kasi naka every tick, pero pag every tick based on real ticks 'yan, yun yung may spread. Yun yung may spread. Ngayon kasi mas matagal yung testing natin pag nilagay natin na gano'n. Pag every tick kasi mas mabilis, okay? Anyway, hindi naman sobrang laki ng difference siguro. Tsaka ang hinahanap naman natin is yung concept lang. Okay? Yung concept lang, yung parang sa tingin natin, kaya niya nga ba talaga yung ganong spikes ng movement? Di ba? Yun naman yung hinahanap natin talaga. So, para mapabilis din, mag every tick na lang tayo. Pero kung may time kayo, talaga, yung talagang gusto niyo talagang marami kayong time, edi tick on base, every tick based on real ticks. Ano lang. Pero yun nga, concept lang naman. Diba? Concept lang. Kung kakayanin nga ba talaga. Okay, so medyo matagal kasi kailangan mo talaga ng supercomputer. So, siguro tagal nga na ito. Pause ko kaya muna, no? Pause ko muna. Ay, hindi. Stop share lang ang meron dito eh. Ayun sa recording. Check natin sa recording. Pause or stop. Pupause ko muna, tapos balikan na lang natin to. Okay, so niresume na natin, no? Kaso ang tagal pa rin talaga. So, anyway, okay lang naman yon. Pero kayo, kunwari mahaba naman yung pasensya ninyo. Tapos, tapusin nyo lang, hayaan nyo lang itong matapos. Pero para makatipid tayo sa oras, for demo lang naman ito. So, kunwari may nakita na tayo ng good na magandang setting, no? So, ang maganda dyan kasi yung drawdown, syempre, yung drawdown, mababang drawdown. So, 19%. Pero kung may makita kayo, okay sa inyo, okay para sa inyo, so, yun na lang piliin nyo. Ngayon, meron din tayo makikita ditong profit, okay? So, within the last 6 weeks, pwede tayong kumita ng $211 pala sa ganitong tape step sa multiplier na combination, okay? So, testingin natin yan. Sige nga, testingin natin. Double click na natin. Gawin mo. Pag ganyan, pag ayaw, start, stop mo lang. Naka kasi, minsan magulo talaga yan. Okay, so tandaan mo lang, 900 saka 1.25. Pwede ba tayo mag-start? Okay. Okay, ayaw. So, reset lang natin.
900 saka 1.25, di ba? Okay, so 900 saka 1.25. Tapos the rest, okay na yun. 500 TP money. Okay, tapos, yan. Okay, so, okay. Okay. So, ang naging resulta, siyempre, sabi nga, di ba, titingin ka sa maximum drawdown mo. So, 19%, yun din yung kanina sa testing mo. So, net profit ka ng 200. So, ikaw, kung okay na sa iyo yung ganyan, di ba? Ay, okay yan, okay yung settings yan. Pero, ang maganda pang natin gawin is i-testing natin yan sa ibang buwan naman. Malay natin, kaya May hanggang June. May hanggang June naman. Testing natin kung yung ganyang settings okay pa rin ba? Testing natin. So again, maglagay lang po tayo ng capital na afford natin mawala, ha. Kasi po, tandaan natin na itong strategy ni Atlas is martingale. At alam naman natin ang martingale, isa sa mga dangerous strategy yan. Pero with the right setting, medyo ano natin naman, mako-control naman natin kahit pa paano. Okay? Tapos with the other settings, yun nga, yung maximum lot size. Okay, so dito may kita natin na nadali siya rito. 622. Net profit mo, naging ano ka pa. Okay. So, hindi ganun kaganda pala yung ganung settings doon sa ano, sa June, di ba? Hindi siya gumanda. So, siguro maganda, pag ganyan, try mo ibang minute naman, 5 minutes, di ba? Alay mo. Okay. So, hanggang ganyan, mga testing mo, pag nakakuha mo ng magandang setting mo, i-testing mo siya sa iba't ibang buwan. Okay? Pag umokay siya sa iba't ibang buwan, kahit yung mga buwan last year, testingin mo rin, basta may enough time ka, testingin mo rin. Ngayon, pag, um, pag okay ka na doon sa testing mo, um, yun, pwede mo na i-live. Pwede mo na i-live. Pero again, mag-ingat tayo ha sa maglagay lang tayo ng capital natin na afford natin mawala. And then, para ma-minimize din yung risk is regularly tayo mag-secure ng profits. Okay? So, kayong bahala tuwing kailan, every day o every profit, every week, secure niyo yung profits niyo, gano'n, di ba? So, ito nadali talaga siya dito sa May 31. So, ano talaga doon, medyo, ewan ko anong meron sa araw na yun. Okay? May 31. Ano ba yun?
Friday, baka may ano niya, matinding news niya. So, yun. Kayo bahala kung every Friday ba gusto niyo mag-trade, pwede niyo off yun, di ba? Kasi kanina. Pwede kasi kadalasan ng mga big news sa USD, Friday yan. So, ayun. Pwede niyo off yun tuwing Friday. Testing nga natin. Off natin yung Friday. Testing lang naman niya. Ay, talaga nadali siya. Nadali siya. So, magandang gawin siguro taasan na natin yung ano, yung balance natin pag ganyan. No? O kaya, ano ka, re-optimize ka. Okay? Pero sa panahan natin ng ano, ayan. Okay. Ang nangyayari dito, nagkaganito siya. 6% lang ang drawdown mo. Okay, 6% ka lang dito. Okay lang. May something yata kasi, anong araw ba yun? June 1? Ano ba yung June 1? Sabado kasi. Okay. Gawin natin June 2. Ay, di, June 3. June 3 lang. Baka nandun yung problema yun. Or adjust nyo lang din, no? Maaaring dun yun eh. Kasi yung drawdown naman nyo, okay naman eh. Okay naman yung drawdown nyo eh. So, 6% lang. Kung sa $10,000 yun or $100 sa instant account, di ba? So, kayang-kaya naman. So, kayo kung gusto nyo mag-cent account or standard account, pero make sure lang na optimize natin dun sa pinamagandang setting talaga. Oh, nangyari dyan. Hindi pa kasi tapos. So, ongoing pa, may floating trade ka pa talaga. Oo. Sige, ano yun natin, extend natin ng ano. Hanggang Friday. Yan, June 7. O siguro naman, yung mga floating na yun, na-close na yun, di ba? Kasi maaari na yung hanggang testing na yon may floating trades pa siya eh. Tapos, so syempre, yung, pati yung balance mo sumabay doon. So kapag ganon, ang i-testing nyo is baguhin nyo pa yung date. Tingnan mo talaga kung talaga ba talaga masusunog. Pero tingnan nyo yung drawdown. Sa drawdown naman tayo titingnan.
Yan o, May 31, diba? Yan yung ano. Ito yung drawdown natin. Ayun. Diba? Ayun na nga yun. Yun na nga yun. Kasi nung ano, drawdown pa siya hanggang June 6. So, June 6. Ano yung June 6? Thursday siya. So, nag-drawdown siya, alos ilang araw, 4 na araw. Nakabawi naman siya ng June 7, di ba? So, yun. Okay? So, sa backtesting, yung drawdown na yun is 6.9% or $703 kung sa $10,000 yan. Okay? Pero kung sa, nakasend kasi doon, kunwari, di ba? Pero kunwari, 1,000 natin, $1,000, kakayanin pa rin kaya? Kasi nga, hindi ko rin sure eh. Kakayanin pa rin ba kaya? Think ko kakayanin. Ay, hindi na. Oo, kasi 700 na to eh. Oh. 700 na. So, yun lang. So, kapag ganyan, kung gusto mo talaga ng $1,000, ibahin mo yung settings mo na. Okay. Ibahin mo na yung settings mo. Hanap ka pa ulit ng best settings para sa 1,000. Okay? So, kunwari, sige, 1,000 na lang natin. 1,000 na lang natin. 10,000, sorry. Ngayon, kunwari, okay na yung ganitong settings mo, ito na yung napili mo, di ba? Dito sa inputs, gagawin mo, right-click mo, tapos save mo. Tapos, lagay mo ng pangalan. Ito, set file ang tawag dito. Set file, okay? So, Atlas set file. Lagay mo, okay. Tapos, lagay mo yung date niya kung anong araw ka ba nag-optimize. Tapos, kung anong currency pair mo siya nilagay. Atlas set file for gold. Kasi iba-iba pala ang settings natin per currency pair. Okay? So, kung sa gold, lagyan mo Atlas set file gold. Tapos, lagyan mo yung date, July 17, 2024. Tapos, save mo kung saan mo gusto. Yan. Okay. Ngayon, kunwari gusto mo nang i-run siya. Diba? Okay ka na dun sa na-testing mo. Run mo na talaga siya in live account. Okay? So, pwede mo na i-close tong strategy tester. Ayan. Close mo na yan. So, ngayon, lalagin mo na yung account mo. Nandito na yung EA. Nasa na yun. Okay. So, ang gagawin mo, drag mo na siya. Right? Simple na lang. And then, dito sa common, click mo itong allow. Tapos sa inputs, ito yung mga settings niya, di ba? Ayan. Ngayon, ilo-load mo dito yung set file na ginawa mo kanina. So, click mo load. Tapos kung nasan man siya, nasan man yun. Ayan, open. Ayan, so ito na siya. Ito yung settings niya. Tapos, click mo lang yung okay. Okay, ayan, okay. Ngayon, hindi pa siya maandar. Para mapa-andar mo yan, click mo tong Algo Trading. Okay? Click mo yan. Okay, Algo. Yan na, di ba? So, pag nagkulay blue na to, itong graduation hat na to, itong toga na to, pag nag-blue yan, okay na yan. Ibig sabihin, okay, batak mo na maayos yung EA mo. Okay? So, ganyan. Ngayon, pwede mong gawin, doon sa VPS, i-X mo lang to, yung nandito sa taas. Huwag ito huwag yan. Kasi pag in-X mo yan, ma-X talaga yan. I-X mo lang yung nandito sa taas. Ito Wow. Ayan, ito lang i-X mo dyan. Kahit i-close mo to, okay lang yan. Magra-running magra-run yan sa background mo. Ayan, diba ganyan? Okay lang yan. Close mo lang. Okay, na-close na yan. Pero sa VPS mo, maandar pa rin yan. Okay. Ngayon, tuloy-tuloy ang trade na ito, di ba? Na-run mo na siya. Kasi na-run naman siya sa VPS. Ngayon, nagpo-profit. Tapos, ang suggestion nga natin is i-secure mo yung profits mo regularly. Okay? So, paano ba mag-secure ng profits? Okay, so punta ka sa Light Finance mo. Okay. Pag nasa Light Finance ka, punta ka dito sa MetaTrader. Tapos kung ano man yung account mo na nilagin doon or in-install mo na EA, lagay mo dito, from account, kunwari ito. Ito yung EA, di ba? Tapos, ang profit mo, $5. Okay, for the week, kunwari, sa isang linggo, naka 50 ka. Tapos, ilagay mo siya sa main wallet mo. Kunwari, dito, yan.
Ayan. At ito, kunwari ito. Ito yung main wallet mo kunwari. Ayan. Tapos, click mo yung transfer, okay? Ngayon, na-secure mo na yung profits mo yun. Mababawasan na yung capital mo. Ito, mababawasan yan. Ngayon ako, sinasuggest ko is maglipat lang kayo ng funds, secure your profits kapag wala ng open positions. Kasi maaring kailangan pa yun eh, yung profits yun. Maaring kailanganin pa. Okay? At yun, pag close na yung positions or mababa na yung drawdown. Pero better kung close na yung mga positions, saka kayo maglipat. Okay? So, ayun lang, yun. No, dito ko na tapusin itong tutorial paano i-run si Atlas EA sa inyong account. Okay? So, kung may questions pa kayo, PM nyo lang ako. Sagutin natin yan. Okay? Okay, salamat.